Hello mga kabayan, ito na naman ang inyong Junjun at samahan nyo na naman po ako mag-react. Okay, panoorin at mag-react sa video na ito. So, hindi ko po alam kung gaano kabago itong video na to. Again, napadaan lang po ito sa aking social media platform. Tungkol po ito kay Representative Saldico. Ito din kaya yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na isa sa dalawan lang na parang may kapangyarihan pagdating sa budget. So, hindi ko po sure. Panoorin natin yung video. No? So, ang nagsasalita po dito, kung hindi ako nagkakamali, ay si Senator Villanueva. Napakaganda po ng sinabi niya dito. Hindi dahil mayroon siyang pinapatudyadahan, na ito nga si Representative Saldico, kundi yung bang reasoning niya kung bakit itong taong ito ay siya yung parang tinalaga na mag-oversee o maging taga pagbantay ng kaban ng bayan kung totoo man yung mga kaso niya na binanggit dito ni Senator Villanueva at may mga kaso din siya, okay, sa BIR. So delicates po na excuse me po. Delicate po itong mga ito, no? Kasi may sinabi po dito si Senator Villanueva, no, na napakaganda. At totoo naman po, no? Totoo naman. So panoorin natin yung video. At alam nyo, kung hindi ito siguro na bulgar ni VP Sara, no? Hindi pa tayo magigising or karamihan sa mga nandyan sa pwesto hindi pa magigising. So again po, panoorin natin. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. So ayan na nga po mga kapatid, napanood na natin yung video at ano sa palagay nyo sa mga sinabi ni Senator Villanueva. So ang pinakagusto ko po sa sinabi niya, ay ang reaksyon ko doon is yung tama yung sinabi niya na isang tao na maraming kaso, may kaso po, mayroong mga accused na mamanipula ng pera bilang isang kontraktor, ginawa nyo pang tagapagbantay ng kayamanan ng bayan, ng kaban. Di ba? Hindi, nakakatuwa po, di ba? Parang ginawa nyo yung pinaka-notorious na magnanakaw. Sabihin na natin, ano lang po ito, metaphor lang. Pinaka-notorious na magnanakaw sa buong mundo. Nilagay nyo yung security guard o tagapagbantay ng buong kayamanan ng buong mundo. Alam nyo, hindi yan siyempre magnanakaw kasi alam niya siya yung security dun . Pero gagawa ng paraan yan para mailabas yung pera, di ba? Na ang lalabas ito ay isang legal na pamamaraan. Kasi magnanakaw nga po .
Ang magnanakaw po talaga, kung nilagay man niya sa isang lugar na kitang-kita siya, no, na, ay, ikaw magnanakaw ka, ito ang gagawin. Gagawa yan ng ibang paraan na manakaw niya yun na hindi malilink sa kanya. Ngayon, kung itong taong ito ay may mga kaso na pagbintangan, di ba? At may mga kaso, dapat hindi muna siya pinababantayin dyan sa mga kaban ng bayan na yan hanggat hindi napapatunayan na hindi siya guilty. Di ba? Naman po, wag nating basta na lang pabayaan yung ating kaban ng bayan. Ano po sa palagay nyo? Salamat! At ito po ang inyong Junjun. Junjun is out!